Walang budget para sa engineer. Pero teka lang, hindi ibig sabihin yan ay pwede nang basta-basta na lang magkabit ng mga tubo. Alam nyo ba na isang maling layout lang, pwedeng bumaho ang buong bahay ninyo o kaya naman ay umapaw ang Poso Negro? Nakakatakot, di ba? Kaya manood kayo hanggang dulo dahil tuturuan ko kayo kung paano ito maiiwasan. Marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatayo ng sariling bahay ng paunti-unti, ang walang plumbing plan. Ang akala ng karamihan, okay na kahit saan na lang ilagay ang tubo ng gripo, lababo, at lalo na ng CR. Basta dumadaloy, okay na yan. Yun ang madalas na mindset. Pero mga ka-smart Pinoy, maling-mali po iyon. Kapag walang maayos na layout, diyan na magsisimula ang sakit ng ulo ninyo. Magkakaroon ng mga leak na hindi nyo alam kung saan nanggagaling, babara ang linya na magdudulot ng baha sa loob mismo ng bahay, at ang pinakamalala, baka isang araw ay lumubog ang bahay ninyo sa sarili nyong basura. Ayaw nating mangyari yan. Kaya naman, para sa lahat ng nagtitipid at DIY masters dyan, heto na ang Smart Pinoy DIY Plumbing Layout Tips para sa inyo kahit walang arkitekto o engineer. Una at pinaka-importante, iisa lang dapat ang inyong main sewer line. Ibig sabihin, lahat ng tubo galing sa banyo, sa lababo sa kusina, sa laundry area, at sa mga floor drain ninyo ay dapat konektado sa iisang pangunahing linya. At itong linyang ito, diretso dapat ang punta sa inyong septic tank o Poso Negro. Huwag kayong gagawa ng parang spaghetti na mga tubo sa ilalim ng sahig ninyo. Gawin itong simple at direkta. Isipin nyo na parang puno. May isang malaking trunk o katawan. Tapos doon nakakabit lahat ng sanga. Pangalawa, iwasan ang backflow. Napakasimple ng konsepto nito. Dapat laging mas mataas ang pinanggagalingan ng tubig kaysa sa pupuntahan nitong drain. Ang tubig, laging pababa ang agos niyan, di ba? Para masigurado ito, kailangan may tamang slope o pagkakahilig ang mga tubo ninyo. Ang standard rule diyan ay 1 to 2% na slope pababa. Sa bawat isang metro ng tubo, dapat may pagbaba ito na 1 hanggang 2 sentimetro. Huwag itong kakalimutan para hindi bumalik ang pinaghugasan o, mas malala, ang laman ng inidoro ninyo. Pangatlo, ang floor trap ay isang must. Ito ang best friend ninyo para hindi bumalik ang mabahong amoy galing sa Poso Negro. Ang floor trap o P-trap ay yung parang letrang P o U na tubo na nakikita nyo sa ilalim ng lababo. Ang trabaho niyan ay mag-imbak ng konting tubig para magsilbing selyo o harang laban sa amoy. Siguraduhing lahat ng drainage point ninyo, lalo na sa banyo, ay mayroong ganito. Pang-apat, huwag kalimutang maglagay ng clean-out ports. Ito yung mga access point sa mga tubo ninyo na may takip na pwedeng buksan. Para saan ito? Para kapag nagbara ang linya ninyo, hindi niyo na kailangang basagin ang semento o sahig para lang linisin. Bubuksan nyo lang ang clean-out port, ipapasok ang pangalis ng bara at tapos ang problema. Maglagay kayo nito sa mga strategic na lugar, lalo na sa mga kanto o junction ng mga tubo. Malaking tulong ito sa maintenance. At panghuli, na madalas ding nakakaligtaan, ihiwalay ang linya ng alulod o gutter sa inyong sewer line. Huwag na huwag ninyong ikokonekta ang tubo ng tubig ulan galing sa bubong papunta sa linya ng CR nyo. Bakit? Isipin nyo na lang, kapag malakas ang ulan at napuno ang alulod nyo, saan pupunta ang sobrang tubig? Pwedeng bumalik yan sa loob ng bahay ninyo sa pamamagitan ng inidoro o floor drain. Ang resulta, baha sa loob ng CR na may kasamang tubig ulan. Kaya dapat may sariling linya ang tubig ulan na diretso sa labas o sa drainage canal. Tandaan, ang tama at maayos na plumbing layout ay investment. Maiiwasan ninyo ang leak, ang mabahong amoy, at syempre, ang mas malaking gastos sa repair sa hinaharap. Hindi nyo kailangan ng mamahaling materyales, ang kailangan nyo ay tamang kaalaman at pagpaplano. Sana marami kayong natutunan ngayon. Sa Day 194, ituturo ko naman sa inyo ang mga hidden plumbing hacks na ginagamit sa mga modernong bahay kahit low budget lang. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para hindi mo tumamiss. Maraming salamat sa panonood at gaya ng lagi, kita-kits tayo sa susunod na video.